Okay, so good morning. So ngayon magpe-prepare tayo ng pagtataniman natin, pero kasi kaka-harvest lang natin kaninang umaga, 'di ba? So na pangako ko sa inyo na tingnan natin kung anong reading ng pH level nito. So ayan, bumababa pa naman. Nasa 5.8. So maganda pa, tas mataas pa nasa kalahati pa sayang. Kaya nga sobra-sobra. Yung 5.5 pa nga naging acidic. Naging acidic pala to, so siguro isa yun sa dahilan kaya hindi siya masyadong lumaki. Kasi maliliit yung nandito although sa palagay ko may mga okay naman na size. Pero acidic So tingnan natin yung EC. Ang EC naman niya is nasa 1.6. So parang lumalabas na sa 1.4 yung actual EC nung nagdagdag tayo ng nutrient solution. So okay naman yung EC niya, pero naging acidic yung pH level niya. So tingnan natin isa. Ito kasi tinanim ko ng seedlings June 11. Ito June 13. Actually kailangan ko pa ng isa pang bed para mataniman natin. Pero since wala tayong space, so bahala na muna. So, tingnan natin muna yung EC. EC is nasa 1.5 siguro. Bumababa pa Yan, mga nasa 1.5. So, hindi na rin masama. Maganda na rin yung EC na ganyan. Bumababa pa. Pero ito kasi, ito na papatakan to ng ulan Pero sa vlog ko, hindi naman ganun kadami yung nadagdag dito. Yan, sabihin na natin mga 1.5. So, punta tayo ngayon sa pH. 6.4. Tingnan pa natin, bumababa pa siya. Hindi ko sure kasi kung kita sa video, pero yan, 6.3. Yan, bumababa siya ng 6.2. Yan. So, sa palagay ko, okay naman yung pH level nito, kasama yung EC. So, kung tutuusin, mas malalaki yung nakita kong bunga dito sa bed na to. Dito sa grow box na to. So, malaki yung naging contribution ng pH level para mas maka-absorb ng nutrients yung halaman natin. Which is alam naman din natin na ganun talaga dapat. So, tingnan natin to. Ano ba to? Hindi abot yung ano ko. Ito naman ay mga tanim natin, yung mga sobra. So, urong lang natin ng konti. Kasi hindi ako makakuha ng tingnan na rin natin. Hop, namatay. Ayan. Ang pH level niya is 5. Okay, so medyo nagiging acidic siya. So, palagi ko pwede nating dagdagan ng tubig na lang to. 5.6, 5.59. So, medyo acidic siya. Pwede kong dagdagan ng tubig. Pero, tingnan natin yung EC. EC is 1.6. Yan, 1.6. So, hindi na masama. So, pwede natin dagdagan to ng nutrient solution. Pero, dapat yung pH level basic lang pH level. So, nasa 1.6 naman siya. So, goods. Kaso masyadong acidic. So, ayusin natin yung pH level niya. Okay. So, ito, dadagdagan ko lang muna ng tubig na may maayos na EC. Pero yung pH siguro nun, yung lang tap water natin na 7.3. So, ayun. So, nakita nyo na. Yun yung iba't ibang nangyayari. Pero sa ngayon kasi tinitimpla ba rin natin. Kasi minsan, kahit preparation timpla ko sa kanila, afterwards or after harvest, nag-iiba-iba yung result nila. So, ngayon, wala pa akong actual na consistent result. Pero ang itinatanim natin ngayon, ang mga EC natin, nasa 1.6, 1.7, tapos yung pH natin 5.8, 5.9. Yun yung sinusubukan natin i-maintain. Yan may mga details na rin yan dyan. May mga details tayo nilalagay dyan, katulad nun. Ganon din sa iba.
So, yun yung tinitingnan natin. Then, after harvest, ganoon ulit yung proseso. Titingnan natin, monitor natin. Tapos, i-adjust natin. So, dito, isa sa magiging adjustment ko dito, maliban sa, yun nga, kailangan kong ayusin yung paglalagay ng nutrient solution, is yung butas. Ayusin ko yung takip na to. Kailangan i-adjust ko yung butas. Masyadong masikip yan. So, baka isa yun sa dahilan kung bakit hindi rin sila masyadong lumaki. Considering na mas nauna siya doon. Okay, so yun lang naman. After nyan, magpe-prepare ulit ako ng mga bed. Malamang doon muna natin ilagay, tapos lagay tayo isa dito, tapos baka maglagay tayo isa dito para tatlo. Tatlo kasi kailangan ko para hanggang bukas. Ngayon kasi pag ililinisin ko yan, tapos prepare tayo ng bed, pero dapat papasingawan pa natin ng chlorine yun. So, siguro mamayang hapon pa natin titimplahan. Then, bukas natin itatransferan. So, hopefully, tama na yung mga mailagay kong nutrient solution. Kasi nagre-read tayo ng nutrient solution after natin siyang haluin. Hindi agad natin nire-read. Kinabukasan or after 12 hours, bago tayo mag-transfer, titingnan natin kung ano yung reading ng solution. Para at least alam natin na humalo na ng maayos yung nutrient solution dun sa box. So, hopefully may natutunan kayo. Ako medyo marami-rami natututunan. Pero iba-iba kasi yung nagiging result. So, ngayon tinitimbang-timbang pa rin natin. And yun nga, yung recent na adjustment na ginagawa natin dito sa growing area natin is yung spacing. Hindi na sila masyadong dikit-dikit katulad nun. So, magbabago yan. At magbabago rin dito, adjust natin unti-unti lahat. Yun lang, thank you very much and see you next update. Bye-bye!